Good evening po. Tumayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Peter. Unang Pedro, chapter 5, verse number 7. 1 Peter chapter 5, verse number 7. Pag nakita na po, sabay-sabay po natin basahin. Diyan na po tayo sa Amen. Ready now, read. Casting all your care upon Him, for He cared for you. Let's pray. Father God in heaven, as we have your word this night, may you bless us, O God. May we cast all our cares upon you because you are a sovereign God. You cares for us. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated po. Itong linggong to, sumabog ang ating mga Facebook. Tama. Kailan ba nangyari yan? Monday, Tuesday, Wednesday. Parang Tuesday, ano? Oo. Sa ating former president. And then, ngayon lang yung to, hindi lang din yan ng issue. Merong isang sikat na aktor na talagang hinahangaan na na-chismis na siya daw ay isang pedophilia. ICC, kidnapping, arrest, kung ano-ano, Facebook, madaming nag-unfriend, maraming pastor ang nag-away-away, maraming naging matapang sa kanilang paninindigan, sa kanilang political stand. Kahit ang mga manggagawa ng Panginoon ay nagsabihan ng hindi mga magagandang bagay, hindi lang yan. Ang isang pang magulo ngayon, yung doon daw sa Kabisayaan, merong ginayuma, di ba? Kakasal na, binuhusan ng asin. Tapos nagising na yung lalaki, oh, bakit ako na ginayuma? Tapos, yung eleksyon, di ba? Maraming mga pakontadya, maraming mga sinasabi. So, parang itong week ng March, kapag Facebook ka ng Facebook, pakinig ka nakinig ng mga balita sa radyo, manood ka ng TV, para na ang dami mo nang alalahanin sa buhay, dadagdagan pa yung mga alalahanin natin. Actually, to be honest with you, medyo affected ako this week. Kasi syempre, inisip ko, malapit kami sa EDSA. Malapit kami sa metro. Pag nagkagulo, saan ko dadalhin yung pamilya ko? Sabi naman na asawa, ano ko, bakit hindi ka naman pupunta doon? Hindi ka naman mapapano? Oo nga. Tapos, ang nakakatawa sa akin, aantayin mo yung, napuyat ako kasi akala ko mag-a-announce na walang pasok. Napuyat ka, hindi dahil aarestuhin si dating Pangulong Duterte, kundi napuyat ako, baka mag-announce na walang pasok. So, may sariling problema ang ating bansa at may mga sarili-sarili din tayong problema. And those things nagiging dahilan para sabi ko kay Brother Raymond, Brad, kamusta ka? Ano nararamdaman mo? Sabi niya, malungkot ako. Oh, ba't ka malungkot? So, ang dami na sinabi. Tapos tawanan. Meron pa, nag-chat. Pre, grabe no? Ang daming nangyayari sa Pilipinas ngayon, sa bansa natin. Meron ka bang 1K dyan? Pahiram muna. Tawa talaga. Ayun lang ang gusto ko sa pagiging Pilipino. Kahit sobrang stress na, meron pa din katatawanan, di ba? May katawaan pa din. Na-screenshot eh. Meron ka bang 1K dyan? Pahiram muna. So, ito mga bagay na ito, maapektuhan talaga tayo. Hindi natin pwedeng sabihin hindi tayo magpapapekto. Pero mga kapatid, katulad ng binasa natin, meron tayong comfort. Merong command sa atin every time na marami tayong mga cares sa mundo. Katulad niyan, affected tayo sa politics, affected tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Pinalalahanan tayo na Apostle Pedro. Actually, ano to eh, sinabi na to sa Old Testament sa Psalms.
at inulit-ulit dito. It says here, casting. Yung idea ng casting dito, ito yung parang pag nagba-basketball ka, ipinapasa mo yung bola. Yung roll. I roll the ball. Parang you roll the ball, you cast. Ipasa mo. Kanina mo ipapasa? Sa Panginoon. Casting all your care upon Him. Lahat ng ating mga dinadala. At minsan ito yung mali sa atin. Yung mga kaya mo, parang naiintindihan ko na kung ano yung mga kaya natin, do what you can and God will do the rest. Pero may ugali tayo minsan mga Kristiyano na kapag hindi na natin kaya, tsaka lang tayo humihingi sa Panginoon. Hindi po. In every minute, every second, every moment of our life, kaya mo o hindi mo kaya, nais ng Panginoon na magdepende tayo sa Kanya. Yun yung point ng Lord's Prayer. Bakit hindi sinabi ni Jesus Christ, o ganta kayo mag-pray Lord, give us this day our weekly bread, our monthly bread, our yearly bread. Kasi pag weekly, isang week ka lang manghihingi sa Diyos. Tapos, next week ka na lang ulit manghihingi. Hindi eh. Sabi ni Jesus Christ, ano sinabi doon? Give us this day our daily. Bakit? Every day, dapat tayong dumepende sa Diyos. Every day kang hihingi sa Diyos. Every day tayong magpapasalamat sa Diyos. Every day tayong dedepende sa Kanya. Casting, roll, all your cares. All your care. Lahat ng iyong alalahanin. Lahat ng pagkadismaya mo sa gobyerno, lahat ng pagkadismaya mo sa sarili mo, pagkadismaya mo sa kamag-anak mo, sa kapatid mo, sa schools, everything. Always tell it to God. Kaya, ang dami ng CCM ngayon, pero wala pa rin talagang tatalo sa hymnals, lalo na sa hymn number 100, nakalimutan ko na yung hymn ng What a Friend, 75 bata. What a friend we have in Jesus. Diba? Meron tayong kaibigan na kahit madaling araw, pwede nating pagsabihan ng ating problema. Pwede nating ibigay sa kanya yung ating problema. Na yung idea niyan, yung daladalahin natin, nung sinabi ni Jesus Christ na, take my yoke upon me. Tumutukoy yan sa pamatok eh. Kung kayo ay laking probinsya, di ba mayroong, makalimutan ko yung tawag dun sa may Paraagusan ba yon? Brad, yung, di ba may kalabaw? Tapos, merong ditong parang, wala siyang gulong, pero sa bukid, sakay ka doon, o sakay mo doon yung mga sako, tapos, o papauwi. Di ba? Nakalagay siya sa kalabaw, hihila-hilain ka ng kalabaw. Oo, di ba ganun sa probinsya? So, yung yoke sa Middle East, parang ganon. Kung dalawa yung kalabaw ang maghihila, yung mabigat, mas mabilis. Hindi sinabi ni Jesus Christ na kapag binigay mo sa akin, wala na, hindi ka na magiging sad. Okay na lahat. Walang ganon. Lord, bakit pag nagpe-pray ako sa'yo, andito pa din yung problema? Ang mangyayari nga lang, gagaan. Kasi ibinibigay natin, sineshare natin sa Panginoon yung ating mga alalahanin. Bakit? Sino ba siya? He is a sovereign God. Don't ever forget that. Kahit ano na mangyari sa Pilipinas, ano mangyari sa mundo, magkaroon pa ng World War III, magkaroon pa ng EDSA, sinasabi nila, kung ano-ano pa man. Si Lord sovereign pa rin. Ibig sabihin, kahit anong mangyari dito sa mundo, kahit anong mangyari sa Pilipinas, control pa rin ng Diyos lahat. Kahit anong mangyari sa buhay natin, He controls our life. Kaya niya pa rin itong manubrahin. Kaya niyang ayusin yung nasira, kaya niyang sirain yung ayos, kaya ng Panginoon lahat. So God is telling us, casting all your care upon Him. Lahat sa Kanya. Why? What is the reason? For He carried for you. Sapagkat ang Diyos ay nag-aaruga sa atin. Inulit na yan eh. Sa 1 Corinthians, tignan natin.
Sa 2 Corinthians, sabi ng Bible, verse number 4, chapter 1, verse number 4. Napakaganda nitong verse na to. 2 Corinthians chapter 1, verse number 4. Who comforted us? Siya ang nag-aaliw sa atin. Siya ang nagke-care sa atin in all our tribulation, that when may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort we ourselves are comforted of God. Ang Diyos mag-aaliw sa atin upang tayo ay maaliw din natin ng iba, ma-comfort natin ng iba. Alam niyo yung kantang walang mountains na hindi kayang i-move ni Lord. Ayun, He will carry you. He carried the weight of the world upon His shoulder. I know my brother, I know my sister, that He cares for you. Ang ganda nun, kung si Lord sovereign, hindi siya yung Diyos na ginawa lahat ng mundo tapos, bala na kayo dyan. No. If He can move the mountains, carry the weight of the world upon His shoulders, kung ano man mga world affairs, national, domestic affairs na nangyari sa atin, personally, merong somewhat in our relationship with our God, He really cares for us. So, the challenge is, niro-roll ba natin, binibigay ba talaga natin yung ating mga alalahanin sa Kanya? Alam niyo po, natutunan ko, wag natin practicein yung isang Kristiyano na kapag may problema, sinisikret. May problema na dapat isikret. Okay? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Kaya nagbigay ang Diyos ng church upang ikaw at ako na ma-bear natin, dalahin natin, mapag-pray tayo sa isa't isa, matapik natin yung balik isa't isa. Kapag merong, di ba, meron akong classmate, sabi niya, nung nakunan siya eh. Laglag ba yung baby? Akala ko yung may pinakamatinding problema. Pero nung napunta siya sa church, meron nung babae na kaparehas din ng nangyari sa kanya. So sabi niya, hindi lang pala ako nakakaranas dito. Okay. So God comfort us so we can comfort anyone, everyone, kung sino man. The challenge is, do you really cast your care upon the Lord? Ating sarilihin, ibigay natin sa Panginoon, i-share natin sa mga kapatiran, huwag nating i-secret. Halimbawa, nabibless ako kay Ninong Rap, kay Pastor Rapi, di ba? Nung nakaraan, nakalabas na sila ng hospital, tas gumawa siya ng group chat na prayer support. Siguro, yung mga nangamusta sa kanya, inad niya doon. Kasi yung iba hindi ko kilala eh. Tas nag-a-update siya. Thank you for your prayers. Ganyan. So, ang gandang example, nag-set siya ng example na kapag dumating tayo sa mga ganung pagkakataon, tumor yun sa utak eh. Secret mo pa. Di mo pa sasabihin sa church. Ano yun, pag 50-50, natin yung pag 50. So, ayan. Casting all cares required for you. Nag-aaral natin ng Diyos. So, may at mga kapatid, tayo po ay man. Let's see. God in heaven,